Matingog tindog para sa atong pag-ampo. Iyong ko na to atong mga ulo, ipiyong ang atong mga mata, ug mag-ampo ta. Amen. Maayong buntag mga bata. Ako di ay si Teacher Mitch. Kumusta man mo? Maayo. Usa mo lingkod palihog og ari sa inyong mga bangko ug punita ang mga basura nga nasa ilalom ani. Naabay absent karong adlaw? Maayo kay walay absent. Atong hatagan og duni siya club ang atong kaugalingon. Inani man siya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Kamu daw? Maayo. Ug karon, grupo ay ako mong igrupo sa duha ka grupo. Diri ang una nga grupo ug diri ang ikaduha. Ug karon kay akong ipaila-ila sa inyo ha ang atong behavioral chart. Sa makita ninyo sa atong behavioral chart na ay punuan, na ay nagkalaing-laing mga prutas, na ay saging para sa 15 points, na ay mangga para sa 10 points, ug na ay apple para sa 5 points. Ug na ay mga unggoy diri, duha ka unggoy para sa duha ka grupo. Ang kani nga unggoy na naidala nga basket ay para sa una nga grupo. Ug kaning unggoy nga naa sa wala kay ang para sa ikaduha nga grupo. Ug sila ang magkolekta sa mga puntos nga inyong matigom. Ug karon mamanihog ko sa inyong interes ug pandungog kay ipaila-ila ta mo karon sa ato ang patakaran ng klase. So ang unang patakaran nato sa klase ay makinig ng mabuti. So dapat maminaw sa ato ang teacher while ka-explain diri sa atubangan. Itaas ang kanan o kaliwang kamay. So itaas ra ang tuo ug wala nga kamot kung naa mo mga pangutana or mga answer. So, pangtulong nga patakaran, gumamit ng po at opo. So, magamit ang po at opo sa ato ang mga nakakatanda na classmate or sa ato ang teacher. So, ang kung tinalas nga patakaran, iwasan ang ipag-usap sa kaklase kung hindi naman kinakailangan. So, iset aside sa ang ato ang pag-chismis dira sa ato ang mga seatmate kung dili man siya kailangan. So, mao ato ang patakaran ng klase. Kung karon, naihiyatan si teacher. Ay, kung karon, nakainumdum ko mo sa ato ang i-discuss ka niyaging adlaw. Okay, baby Mitch? So, tama. Atong i-discuss ka itong kaniaging adlaw ay tungkol sa wastong paggamit ng bantas. So, maghatag ko yung makapuntos sa group sa pangkat 1. So karon, naa si teacher ginagunit diri mga akda. At dayon maghatag si teacher isa-isa ka akda sa group 1 ug sa group 2. Yan needed ninyo ibasa. Dayon may pipila ka pangutana si teacher. Kunya. So hatagan na ta mo 5 ka minuto para basahon ang ihatag ni teacher nga akda. So karon nahumanan ninyo basa ang akda. So magpangutana ko sa pangkat una. So, unsain mo na obserbahan sa libasa ni mga akda? Okay, very good. So, ang iyang naobserbahan sa iyang libasa nga akda nga, si Maiko Dolkay, masunuri na bata dahil iyang ginatuman ang mga ginasugo sa iyang papa. So, diri na po sa group 2, magpangutana na po ko. Kung saan mo na-obserbahan base sa binasa ni mga akda. Okay, very good. So, anak pas diri sa group 2 kay yang na-obserbahan daw base sa iyang ibasa nga akda kay magkatunog daw ang mga salita sa dulo. So, karon nag-participate man ang group 1 o group 2, maghatag po 5 points kada grupo. So karon naaba mo yung idea kung sa ato ang i-discuss karong adlaw.
Okay, baby Pon? Very good! So, hatagan na to barangay club, si Paul. So, ato i-discuss karong adlaw kay tungkol sa kaibahan ng kwento at tula. Pero before that, kay ipaila-ila sa tamo sa ato ang layunin sa klase. Para sa ato ang title, kaibahan ng kwento at wika. So ato ang layunin karon. So sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nakikilala ang pagkakaiba at pagkita ng kwento at tula. So later on, inyong pakikilala ang pagkakaiba ng tula at kwento. So pangalawa, nakakagawa ng kwento at tula at suon niya, naipabuhat si teacher sa inyo kwento at tula. So last, nakapapahalagahan ang kaalaman tungkol sa pagkakaiba ng kwento at tula. So later on, inyong mabala ninyo ang value sa kwento o tula. So, unsa gani atong in-lesson karong adlaw? Tama, ang kaibahan ng kwento at tula. Kabalo ba muna ang kwento o ang tula? Kay pareho silang anyo ng panitikan. Pero bisan pag pareho sila inato, naara gyapon sila'y kaibahan o ang ilahang kalahian. So ato ang tanawon karon kung unsa ang ilang kalahian. Nagkalahian ang tula o ang kwento sa anyo o ilang forma, ang layunin, o ang ilahang nilalaman. Hasapot ang estilo sa kwento o ang tula. So diari sa forma, tan-aw na to kung sila nagkalahi. So ang tula di ay kay may sukat, tugma, at sakno. Madalas itong gumagamit ng talinghagang wika, simbolismo, at mga tayutay. Halimbawa, ang talinghaga ay similing at metapora. So, ang kwento naman kay nakasulat sa anyong tuluyan o prosa at karaniwan ng walang sukat o tugma, hindi kagaya ng tula. Tapos diri po sa layunin, ang tula ay nagpapahayag ng damdamin, kaisipan o imahinasyon ng mga bata. Samtang ang kwento ay nagbibigay aliw, nagtuturo ng aral o naglalahad ng isang pangyayari. At diri po sa nilalaman, ang kwento ang tula kay lahigod sila. Kay ang tula kay karaniwang tumatalakay sa damdamin, ideya o isang tiyak na tema sa mas maiksi at masining na paraan. Samtang ang kwento po kay may banghay o ekstruktura. Meron ding simula, gitna at wakas. Karaniwang itong may mga tauhan, tagpuan at surilanin. Samtang ang estilo po sa tula o ang kwento kay lahit po sila, kay ang tula, kay gumagamit ng mga tayutay, tugma, at masining na mga salita upang magbigay ng mas malalim na kahulugan. Samtang ang kwento kay gumagamit ng malinaw na paglalahad ng mga pangyayari, dialogo, at detalyadong paglalarawan upang mas maunawaan ng mga mambabasa ang isang istorya. So, ang halimbawa nito ay ang halimbawa ng tula ay sa kabataang Pilipino. Ito ay ang ni Jose Rizal. Ang kwento naman, isang halimbawa ng kwento, ang si Juan at ang Alimango. Isa itong fabula.
So, ano nga ulit ang kwento at tula ating ibuod? So, ang tula, ito ay naglalahan ng damdamin, imahinasyon, masining, at maikling mga salita. Samtang, ang kining kwento kay naghatag siya og pangyayari at aral. Malinaw na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa usa ka kwento. Very good. So, base sa ato ang nasabtan ba mga bata? So, base sa ato ang gitalakay karong adlaw, na ako'y pangutana sa inyo ha. Ang unang grupo unsa gani ang tula? Very good. Ang tula daw kay meron siyang sukat, tugma at saknong. Kini ikaduhang grupo unsa gani ang kwento? Very good. Tagaan na po nako og points ang grupo. So, ang tula ay ang kwento di ay kay nakasulat sa anyong tuluyan at meron itong pangyayari, tauhan upang mas maintindihan natin ang daloy ng istorya o ang isang kwento. At meron pa akong naapadyo ko'y ipatanong sa inyo ha. Kung maghatag ko og dagdag ng puntos kung naay mo musagot sa ako ang tanong. So, ano nga ang pagkakaiba ng kwento at tula? Very good. Kaya nasagot man ang group 2, tagaan ako sila og 10 points kining mangga. Ang pagkakaiba ng tula at kwento di ay kay ang tula na siya'y sukat, tugma at saknong. Samtang ang kwento kay naa siya'y tauhan, pangyayari, para mas maintindihan pa natin ang istorya. So karon kay nasabtan naman nato unsa ang kalahian sa tula ug kwento na atay pagabuhaton nga activity. Kasabot? Okay, kinsa excited? Okay, very good. Excited ang tanan no. So kani atong activity is magsulat mo. So ang group 1, tagaan ako bond paper, ilang ibutang nila nganong ibutang nila ang kwento sa ilahang kinabuhi nganong importante ang pag-eskwela. Okay, sa group 2 is magbuhat sila og tula. Ang ilang pagabuhaton nga tula kay mahitungod nganong kailangan pa man mo eskwela. So, tagaan ta mo o 15 minuto para humanon ang inyong activity. Kasabot? Okay. So, nakalimot day ko nga ang criteria day or basihan sa ako ang paggrado sa inyo is naa dira nakabutang sa inyong mga bond paper. Pwede na mo magsugod. Okay, humana. Ako anak, kolektahon ang inyong mga sinulat. Uy, wow! Daghan kaayo sinaog na sulat. So, ato ang tagaan o pakpak ang ato ang mga kaugalingon. Okay, so karon na ako'y pangutana ninyo. Gusto ba mo madugangan ang inyong mga points di ari? So, simple as that is, kailangan ninyo tubagon ang akong mga pangutana. Una is, unsa jud ang kalahian sa tula at kwento? Group 1? Okay, very good. Kay naka-answer man, tagaan ako og 50 points ang group 1. Unsa pa jud? Group 2? Okay, very good. Tagaan sad nako og 15 points ang group 2. Ug karon kani tagaan ka mo og duha ka saging pag maansiran ninyo ang akong mga pangutana. So nganong importante nga tun-an nato ang kalahian sa tula ug sa kwento? Okay, group 2. Okay, very good. Tagaan ka mo og duha ka saging. Unsa pa jud ang kalahian sa tula ug sa kwento? Okay, group 1, very good. Nasabtan na ba ang kalahian sa tula ug sa kwento? Okay.
Before kumawa is tagaan na tuog, masigabong palakpakan ang matag usa. Okay, mga bata. So karon ato na kitay bulhaton na ako ipa-answer sa inyo kay para may balaan na to kung naminaw ba gyud ang tanan. So karon tagaan ta mo tagsa-tagsa nga papel o tagaan ta mo 5 ka minuto para maansira ninyo ang akong ibang hatag. So karon magsugod na inyong oras. Okay, mga bata. So, sa mga naman na, please na lang hatag sa tubangan ang inyong mga papel. So, karon na ako ipakuha sa inyo ang mga assignment. So, ulitan na lang ako, mga bata. So, karon nakoy assignment sa inyo ha. So, basahan na to. Gumawa ng kwento patungkol sa inyong pamilya at gumawa kayo ng tula patungkol naman sa inyong kaibigan. Ang tula ay may 5 saklong at may 4 na tagutot. Isulat ito sa inyong kwaderno at ipapasa sa susunod na pagkikita. Okay, mga bata. Ipasa nyo sa susunod natin pagkikita. Ngayon, may ipapakita ko sa inyong rubrics tungkol sa tungkol sa inyong assignment. Una is yung napakagaling ay 10% at yung magaling naman ay 8% at yung katamtaman naman ay 6%. At yung nangangailangan ng magsasanay ay 4%. Ngayon mga bata, ay ito total ko ngayon yung score nyo sa incentive chart. Yung group 1 is nakakuha ng 2 apple at 3 banana at 1 mango. So ngayon, yung banana is 15 is 65 is yung mango is 10 at yung apple is 10 din. So total of 65. So yung group 2 naman is total niya ay 60. So ngayon mga bata is simulan na natin ang panalangin. Magsitayo ang lahat para kita magampo. Amen. Okay? Diri na mga bata, paalam na ko.